Hi guys! Welcome again to our YouTube channel. Nandito tayo ngayon sa may Siam Paragon and this is one of the iconic malls na laging pinupuntahan ng mga turista para lalo nilang makita ang ganda ng Bangkok. Tara, puntahan na natin and libutin natin tong Siam Paragon and let's do also some food review on their food courts. Let's go! Mapapa-extra rice ka sa sarap. Today is also the time kung saan pupunta tayo to watch in person yung concert ng Coldplay. But since mahaba-haba pa yung oras natin, we decided guys na pumunta muna dito sa may Siam Paragon. And siguro let's have lunch and then probably tour you around. Let's see kung may mabibili ba tayo dito or meron ba tayong mga pwedeng i-share sa inyo ng mga tips and hacks or mga bagong locations na dapat nating puntahan. And after that, of course, kakain na tayo and we will now go to Rajamangala National Stadium. So that's actually where the Coldplay in Bangkok is. Okay? So tara, puntahan na natin. Itong Siam Paragon guys is mga puntahan talaga to ng mga gusto mag-shopping because ayan nakikita nyo dyan sa background ko. Meron ditong mga mamahalin talaga na mga brands. So nandito yung mga Louis Vuitton, Hermes, name it guys, at ng mga bags or pagkakagastusan nyo, nandito na lahat. We are now inside guys sa H&M dito sa may Bangkok. So far this is one of the biggest na nakita namin personally na H&M. Kung familiar kayo guys sa H&M sa Mega Mall, i-times 4 mo siya or times 6, something like that, no? Yun yung H&M dito. Observation lang namin, at least as a whole guys, for here sa may Thailand, medyo mas mura yung mga damit ng H&M here in Thailand. Even if you convert it into peso, makakasave ka ng mga 100 to 200 pesos. Okay guys, kapag bumaba kayo ng BTS station, tatlong Siam or tatlong mall at least yung mapupuntahan niyo. Okay? So you have the Siam Paragon kung saan nandito tayo, ayan, dyan. If you have another exit dun sa mismong BTS, you can also go to the Siam Center. And konting lakad lang, you can also go to the Siam Discovery. So kung mapapansin nyo guys, itong One Siam na map here also provides you an information going to the BACC, Bangkok Art, Culture and Center. So this one is also a must-go place dito sa Bangkok. And MBK Center is like ito parang din to 168 Mall sa atin. Don Donki is also located in here in this side. Tignan nyo guys, lahat walang pila except tong Chatram bilihan yan ng mga Thai milk tea, bubble tea, and so on. So, guys, kung gusto niyo mag-amoy pawis, ayan. So, yung pangalan nyo, Pawis. Okay. So, isa guys sa kapansin-pansin dito sa mall na Siam Paragon is medyo talagang upscale siya ng content. And because makikita may mga ganyan design and yung mga mix of restaurants sila dito. Okay, so nandito na tayo guys sa kanilang food court. Okay, ganda guys tingnan nyo restaurant na punong-puno ng bulaklak. Tong Yoy Cafe. Diba? Meron din sila dito mga ramen ipodo, Moss Burger. Meron sila guys Ben's Cookies. Ayan. So, yung mga normal guys naman na parang sabihin natin food court stores or boutiques. Ito makikita na natin here. Okay, let's go inside. Ayan, ito yung tsura ng food court nila dito sa Bangkok. So guys, information lang So kung kayo kakain dito sa may Siam food center,
Hindi ka kasi pwedeng gumamit dito guys ng cash. Kailangan bumili ng card para yung card na yun yung gagamitin mo sa loob. So ito yung area na yun, no? Card counter. So halimbawa, yung na-load mo na card is 500 baht and hindi mo naubos yung 500 baht, ibabalik mo pa rin, pwede mong ipapalit yung pera na yun, papalik sa kanila, no? Okay? So kahit magkano yan, okay lang yan. Wala silang minimum, wala din silang deposit. So kung ano yung nabili mo, yun lang yung babayaran. So ito yung tsura ng card. Okay? Okay. So lakad lang tayo guys, no? Dito sa normal nila na food court. Yan yung mga normally makikita natin sa food court nila. And may malaking tawa doon. Mga price points naman nila, may mga tigi 85 baht and 105 baht. Okay. Meron din sila mga ganyan. Mga Peking duck. So yung itsura guys, no, ng kainan nila dito, meron din silang parang ganun sa atin, no, na mamimili ka kung ilang bayan or ilang ulam. So meron din silang ganun dito. This is everything seafood. So yung mahabang pila, makikita nyo yan yung mga pinupuntahan, no, ng mga tao pato ng chicken rice. So according to the reviews and also dito sa ano, no, sa nakalagay sa stickers nila, ayan na, meron silang mga Michelin star. Guys, malapit na yung turn natin, no, dito sa Michelin star sa food court ng Siam Paragon. So tingnan niyo guys yung menu nila, no. Fried chicken rice nila is nasa 75 to 95. 75 baht yung maliit, 95 baht yung large. So di ko alam kung ano pinagkaiba ng regular tsaka large. So I think ito yung pinaka Michelin nila, entry nila, no. So yung chicken rice, no, merong regular din and large, so 75 na. Guys, take note of the price, ha. For a Michelin star, it's only 75 pesos. 75 baht to 95 baht. Michelin star na siya, no. Okay. Bili tayo ng mix. Mix na lang kunin natin siguro. Oo, mix na lang. Para both yung steamed na chicken or yung boiled chicken and also the fried chicken matikman natin together. Yung lagayan guys ng sauce nandito na sa advance. Kuha tayo. Siguro dalawa. Isa for sweet and isa for spicy. Chicken rice one. Yung next na pupuntahan natin guys, itong Pizza Mai. Thai only. Not this one. Only pad thai. Yeah. Also Okay. pad thai, yeah. 169. Hello. Waiting. Thank you. Guys, ganun ang kabilis, no, yung transaction nila. So, next naman nating bibilhin ay mango sticky rice. Ito, actually, nandito tayo sa harapan, guys. So, the price is, yung small daw, is 50 baht. And then, yung big is 100 baht. Ayan, dito yung ano nila, pilahan nila. Oh, medyo mahaba yung pila. Ayan. A few moments later. Tumutulog na pala itong ano natin. Yung tip sa may natin na kinuha, no? Balikan na lang natin, okay? Thank you. Thank you. Kuha ka ng sauce mo. Tayo na. Peanut. Lime juice. Oh yeah. Sticky rice. Yes, 100. In here. In here. Okay. So, this is our mango sticky rice. Ayan. Balik tayo sa table natin. So, itong first guys, no, na titikman natin is the tip sa may pad thai. Ayan siya, oh. Okay. So as usual, they will always come with a
salad, I would say. So, meron silang, ito kinuha lang natin to sa gilid, no? Chili powder, lime juice, peanut powder, or yung crushed peanut, no? We also have onion leaves. So, the way to eat this, the way I see it, no? Kailangan mo siyang buksan dyan. Ayan. Okay? And if ever, no, na kailangan mong dagdagan siya ng pampalasa, you will add this. Ayan. This. Ayan, a few of that. And kung gusto mo ng konting asim, yan. Okay, and konting anghang. Okay? Tignan nyo guys, oh. Hipon, laki ng hipon. Diba? So, tabi na muna natin tong mga to. Okay? Para makapag-focus tayo sa main meal natin. Ito yung mga pagkain guys, no, na hindi mo na kailangan ng sausawan. To be honest, meron silang option dun na para maglalagay ka ng patis or fish sauce. Pero hindi na ako kumuha because I know for a fact na sobrang lasa na nito, no. Yung presyo nito is only 169 baht. Medyo may kamahalan siya ng konti pero guys, okay lang yun because we're trying their best food nga, diba? So yung next natin guys na titikman ay the Michelin Star Chicken Rice. Woo! Look at that. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, is a Michelin Star meal. Kumbaga, this is a certified pumasa sa lahat ng mga kritiko ng mga nagbibigay ng mga Michelin stars. Presyo nito is only 95 baht. Nakakuha ka na ng Michelin Star. So, tara, test na natin to. So, it comes with 3 sauces. So, ito, medyo parang citrusy and of course, full of spices as you can see. Ketchup mayonnaise. So, ketchup mayonnaise is like, ketchup is like parang sauce, pero mayonnaise is also sweet. So, it's like a sweet soy sauce. Medyo maalat and sweet. Pag nasa Thailand ka, hindi mawawala yung kanilang sweet and sour sauce. Pero hindi lang siya sweet and sour. Sweet and sour and spicy sauce. So, look at this guys, oh. Yung sinabi nilang crispy. Ito yun. Yung definition ng crispy guys, ito, oh. And again guys, mapansin nyo, no? Sobrang mukha siyang bagong luto. Sobrang mura ng mga pagkain talaga dito sa Bangkok. Sobrang sarap. Okay. Kung napansin nyo guys, yung ginawa ko, hindi pa ako naglagay ng sauce. And just by the look of it, lasang-lasa mo na, no? So now let's taste naman itong isa, which is the steamed or the boiled chicken. So lagyan natin ng rice. Sobrang lambot. This time lagyan natin ng sauce. Yan. So that one. Lagyan natin ng ketchup mayonnaise. Lagyan natin ng konting hot sauce kasi ganito sila guys kumain eh. Ayan. Okay. And then isang bulto, isang subo. Mapapa-extra rice kasi sarap. Oh, perfect na perfect guys yung lasa. So, syempre, hindi tayo papayag guys, no, na aalis tayo dito sa Siam Paragon without tasting the traditional dessert, no, ng mga Thais. The mango sticky rice. Ayan. The mango sticky rice, guys, is composed of 4 ingredients, no? So, of course, you have the mango, you have the sticky rice, you have the Rice Krispies, and of course, the coconut sauce. Okay? So, normally,
sabi nila, ang paggawa daw nito ay ganito. So, they said, no, na binubuhos siya, ganyan. And then, you will eat this together with the, yan, mango. So, yan. Durog na siya. Basta ganito yung itsura niya, guys. Okay? Ayan. So, you have the 4 major ingredients in one bite. Sobrang tamis talaga, guys, ng mga mangga dito, no? Hindi ko alam, guys, sa inyo, and you can correct me if I'm wrong. Diba may mga panahon ng mangga? I mean, meron silang season. So, hindi ko lang alam, no, how can they actually sell and use itong mga ganitong klaseng mangga na sobrang tamis, parang hinog talaga siya sa puno, and sell this all throughout, I mean, buong taon. Diba? Nakakatuwa. So guys, ayan, tapos na tayong kumain dito, no, sa may Siam Paragon. And natikman na natin lahat ng dapat nating tikman dito sa food court nila. And kailangan naming sabihin sa inyo, no, that those were actually the recommended, no, na mga tindahan or bilihan ng mga pagkain dito. Not only they are cheap, but they're also really, really good in terms of quality and taste. Okay? So our next stop now, guys, is let's go now to Rajamangala National Stadium para sa ating Coldplay concert. Let's go! We're now getting the ticket, guys.